Bago tayo magsimula, siguraduhin munang naka-like, naka-comment at higit sa lahat ay nakasubscribe ka na sa channel na ito. Araw-araw ay pipili kami ng isang maswerteng subscriber na makakatanggap ng espesyal na regalo bilang pasasalamat sa patuloy ninyong suporta. At tandaan, mas malaki ang pagkakataon mong mapili kung pakikinggan mo ang buong kwento mula umpisa hanggang dulo. Kaya umupo ng komportable, ihanda ang inyong sarili at simulan na natin ang kwento. 5 taon nang nagtatrabaho sa Canada si Andrea Villanueva. Sa unang 2 taon niya roon, halos gabi-gabi siyang umiiyak bago matulog dahil hindi niya sanay ang lamig, ang pagod at ang layo sa pamilyang iniwan niya sa Pilipinas. Pero palagi niyang sinasabi sa sarili niya na lahat ng sakripisyo ay may dahilan. Iniwan niya sa Maynila ang asawa niyang si Marco Salazar at ang biyena niyang si Corazon, dala ang pangarap na balang araw ay magkakaroon sila ng maayos na bahay, maliit na negosyo at buhay na hindi na kailangang mangutang sa kapitbahay kapag gipit. Buwan-buwan, hindi bumababa sa 100,000 piso ang ipinapadala ni Andrea. Minsan, higit pa roon kapag may overtime siya sa nursing home kung saan siya nagtatrabaho. May nakalaan para sa hulog ng bahay, may para sa gamot ni Corazon, may para sa pang-araw-araw ni Marco at may para raw sa maliit na sari-sari store na matagal nang gusto ng biyena niya. Kahit minsan ay natitira na lang sa kanya ang kaunting pera para sa pagkain at pamasahe, hindi siya nagrereklamo. Ang mahalaga sa kanya, may naipupundar siya para sa pamilyang uuwian niya. Si Marco ang unang lalaking minahal ni Andrea ng seryoso. Noong una, mabait ito, maalaga at palaging nangangako na aalagaan ng bahay habang nasa abroad siya. Si Corazon naman, kahit may pagka-istrikta, tinanggap ni Andrea bilang pangalawang ina. Kaya nang paulit-ulit nitong sabihin na mas mabuting mag-abroad muna si Andrea para makabangon silang lahat, naniwala siya. Akala niya isang pamilya sila na sabay-sabay na nangangarap. Isang gabi sa Canada, habang pauwi si Andrea mula sa trabaho, hawak niya ang sulat na matagal niyang ipinagdasal. Naaprobahan ng application niya para sa permanent residency. Ibig sabihin, mas magiging stable na ang trabaho niya at maaari na siyang magplano ng mas mahabang bakasyon. Sa sobrang saya, napaupo siya sa bus stop at napangiti mag-isa. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Marco. Gusto niya itong sorpresahin. Gusto niyang makita ang mukha nito kapag bigla siyang sumulpot sa harap ng bahay nila. Hindi niya sinabi kahit kanino ang pag-uwi niya. Bumili siya ng tiket, nag-empake ng mga pasalubong at nagdala ng ilang dokumento na may kinalaman sa bahay. May dala siyang relo para kay Marco, bag para kay Corazon at mga imported na gamit na matagal nang hinihingi ng biyena niya. Habang nasa eroplano, paulit-ulit niyang iniisip ang yakap ng asawa. Sa isip niya, sulit ang lahat ng pagod kapag nakita niyang maayos ang bahay na pinaghihirapan niya. Paglapag sa Pilipinas, diretso siyang sumakay ng taxi pauwi. Kinakabahan siya, pero mas naningibabaw ang pananabik. Habang papalapit sa subdivision, napansin niyang nagbago ang paligid. Mas maganda na ang gate ng bahay nila, may bagong pintura, may halaman sa harap, at may nakaparadang kotseng hindi niya kilala. Napangiti pa siya dahil inisip niyang baka iyon ang isa sa mga napundar ni Marco mula sa perang ipinapadala niya. Pero pagpasok niya sa gate, unti-unting nawala ang ngiti niya. Sa may veranda, may pares ng high heels na hindi sa kanya. Sa loob ng sala, narinig niya ang boses ng isang babaeng tumatawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto gamit ang susi na dala pa rin niya.
Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang babaeng nakasuot ng robe niya, hawak ang paborito niyang tasa at nakaupo sa sofa na siya mismo ang nagbayad. Natigil ang babae. Natigil din si Andrea. Maya-maya, lumabas si Corazon mula sa kusina, bit-bit ang plato ng pagkain. Halip na mabigla at yakapin siya, kumunot ang noo nito na parang siya pa ang hindi dapat naroon. "Sino ka?" tanong ni Andrea, pilit pinapakalma ang boses kahit nanginginig na ang dibdib niya. Ngumiti ang babae, hindi nahihiya, hindi natatakot. "Ako si Denise," sagot nito. "At ikaw siguro si Andrea?" Parang may laman ng kamay na humawak sa leeg ni Andrea. Hindi pa siya nakapagsalita nang lumapit si Corazon at humarang sa kanila. "Matagal ka nang wala, Andrea. Huwag ka nang gumawa ng esena." "Esena?" Mahinang ulit ni Andrea. "Bahay ko ito. Asawa ko si Marco." Tumaas ang kilay ni Corazon. "Wala ka nang babalikan. Matagal nang may buhay si Marco rito. Si Denise na ang kasama niya ngayon." Sa sandaling iyon, parang gumuho ang buong mundong 5 taon niyang binuo. Lahat ng puyat, lamig, gutom at luha niya sa ibang bansa ay bumalik sa dibdib niya ng sabay-sabay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang manampal, gusto niyang basagin ang lahat ng nasa paligid niya. Pero nang makita niya ang sariling litrato sa pader na itinabi sa bagong picture frame ni Marco at Denise, bigla siyang natahimik. Hinawak ni Andrea ang maleta niya, tinitigan niya si Corazon, pagkatapos si Denise. Sa likod ng sakit, may isang bagay na nagsimulang mabuo sa isip niya. Hindi siya uuwi para magmakaawa. Hindi siya babalik para makipanagawan sa taong matagal na siyang ipinagkanulo. Kaya tumalikod siya. Tahimik siyang lumabas ng bahay habang naririnig ang mahinang tawa ni Denise sa likod niya. Sa taxi, doon lang pumatak ang luha niya. Pero kasabay ng bawat patak, mas tumitigas ang loob niya. Hindi pa nila alam, ang pag-alis niyang iyon ay hindi pagsusuko. Simula pa lang iyon ng planong magpapabagsak sa lahat ng taong umabuso sa kabutihan niya. Pag-alis ng Andrea sa bahay na ilang taon niyang pinaghirapan, wala siyang malinaw na destinasyon. Ang tanging alam niya ay hindi siya maaaring manatili roon kahit 1 minuto pa. Habang tumatakbo ang taxi sa kahabaan ng kalsada, tahimik lang siyang nakatingin sa bintana. Ang mga ilaw ng siyudad ay tila malalabong guhit lamang sa pagitan ng mga luhang hindi niya mapigilang tumulo. Hindi niya maintindihan kung paanong nagawang pagtaksilan siya ng mga taong buong puso niyang pinagkakatiwalaan. Ang bawat perang ipinadala niya ay bunga ng pagod, lungkot at pangungulila. Ngulit ang ipinambayad niya sa bahay na dapat sana ay simbolo ng kanilang pagmamahalan ay naging pugat pala ng kasinungalingan. Naalala niya ang matalik niyang kaibigan na si Liza. Magkasama silang lumaki sa iisang barangay at kahit nag-abroad si Andrea, hindi naputol ang komunikasyon nila. Agad niyang tinawagan ito. Hindi na nagtanong si Liza kung bakit nanginginig ang boses niya. Sinabi lamang nitong ibigay ang lokasyon at susunduin siya. Makalipas ang ilang minuto ay nasa maliit na apartment na ni Liza si Andrea. Pagkapasok pa lamang ay inakap na ng kaibigan. Doon tuluyang bumigay ang matagal niyang pinipigilang emosyon. Umiyak siya ng umiyak habang mahigpit ang yakap ni Liza. Ilang minuto ring walang nagsalita. Hinayaan lamang ni Liza na mailabas ni Andrea ang lahat ng sakit na matagal nang naiipon nang hindi niya namamalayan. Nang bahabya siyang kumalma, ikinuwento niya ng lahat ng nakita niya sa bahay, mula sa babaeng nakasuot ng kanyang robe hanggang sa malamig na pagtanggap ni Corazon at sa masasakit na salitang binitiwan nito. Habang nakikinig si Liza, unti-unti itong napapailing. "Andrea, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang ilang bagay, pero natatakot akong baka hindi ka maniwala sa akin noon." Napatingin si Andrea sa kaibigan. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Liza bago nagsalita. "Mahigit 2 taon ko nang nakikita si Marco na may kasamang ibang babae. Nung una, akala ko katrabaho lang,
Pero habang tumatagal, lagi na silang magkasama. Minsan nga magkahawak pa ng kamay sa mall. Nang minsang sinubukang kausapin ng biyenan mo, siya pa ang nagalit sa akin. Sinabi niyang wag daw akong makialam sa buhay ng anak niya. Parang muling dinurog ang puso ni Andrea. 2 taon, ibig sabihin halos kalahati ng pananatili niya sa Canada ay niloloko na siya ng asawa habang patuloy siyang nagpapadala ng pera. Hindi ko sinabi sa iyo noon dahil tuwing magka-video call tayo, ang sayo mong magkwento tungkol sa mga plano ninyo. Natatakot akong isipin mong naninira lang ako, dagdag pa ni Liza. Tahimik lamang si Andrea. Wala siyang lakas para magalit sa kaibigan. Ang totoo, alam niyang kung siya rin ang nasa ganoong sitwasyon noon, baka hindi rin siya basta naniwala. Masyado siyang nagtitiwala kay Marco. Kinabukasan, nagpa siya silang lumabas upang bumili ng ilang gamit. Habang naglalakad sila sa palengke, napansin ni Andrea na may ilang taong pabulong na tumitingin sa kanya. Hindi nagtagal ay isang matandang tindera ang lumapit. "Ikaw pala talagang si Andrea. Akala namin hindi ka nababalik." Nangumiti siya ng pilit. "Bakit po ninyo nasabi yon?" "Kasi kung magkwento ang biyanan mo rito, parang iniwan mo na raw ang asawa mo. Sabi pa niya wala raw balak umuwi, kaya natural lang daw na humanap ng ibang makasama si Marco." Hindi agad nakasagot si Andrea. Hindi lamang palang pagtaksila ng gilawa ng asawa at biyanan niya, sinira rin nila ang pangalan niya sa buong komunidad upang magmukhang silang biktima. Pag-alis ng matanda ay nagsalita si Liza. "Hindi lang yan ang alam ko. Madalas ding ipakilala ni Marco si Denise bilang asawa niya. Kahit sa mga reunion ng mga kaibigan nila, si Denise ang kasama niya." Nahawakan ni Andrea ang dibdib. Ang bawat salitang naririnig niya ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na tumatama sa kanyang puso. Ngulit kasabay ng sakit ay may unti-unti ring nabubuong malinaw na pag-iisip. Habang mas nalalaman niya ang katotohanan, lalo niyang naiintindihan na hindi simpleng pagkakamali ang nangyari. Pinagplanuhan siyang lokohin. Pagbalik nila sa apartment, inilabas ni Liza ang kanyang cellphone. "May ipapakita ako sa'yo." Isa-isang binuksan ni Liza ang ilang retrato. Nandoon si Marco at si Denise sa beach. May retrato silang magkasama sa birthday ng isang kaibigan. May kuha ring sabay silang mamimili ng mga appliances. Sa isa pang retrato, kitang-kita si Corazon na naangiti habang yakap si Denise na parang tunay niyang manugang. "May mga video rin ako," sabi ni Liza. "Hindi ko alam kung darating ang araw na kakailanganin mo ang mga ito, kaya hindi ko binura." Tahimik lamang pinanood ni Andrea ang mga maiikling video. Sa bawat segundo ay lalo niyang nakikita ang lawak ng paninilang. Hindi na ito basta pagtaksilan ng asawa, kasabwat mismo ang kanyang biyanan sa lahat ng nangyari. Biglang tumunog ang cellphone ni Andrea. Si Marco ang tumatawag. Matagal niyang tinitigan ang pangalan nito sa screen bago niya pinatay ang tawag. Maya-maya ay sunod-sunod ang mensahe. "Andrea, umalis ka na lang. Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Tapos na tayo. Wala ka ng karapatan dito. Mas mabuti pang bumalik ka na lang sa Canada." Mahigpit na hinawakan ni Andrea ang cellphone, ngulit hindi siya sumagot kahit isang salita. Hindi na siya papadala sa galit o emosyon. Napagtanto niyang iyon mismo ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mawalan siya ng kontrol upang siya ang magmukhang mali. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Liza. "Hindi ako lalaban gamit ang sigaw o eskandalo. Lalaban ako gamit ang katotohanan." Tumanggo si Liza at bahagyang nangumiti. "Kung ganon, magsimula tayong mag-ipon ng lahat ng ebidensyang kakailanganin mo. Hindi sila mananalo kung nasa iyo ang katotohanan." Sa unang pagkakataon mula nang makauwi siya, naramdaman ni Andrea na unti-unting napapalitan ng matatag na determinasyon ang matinding sakit na bumabalot sa kanyang puso. Hindi pa niya alam kung gaano kahaba ang laban na haharapin niya, ngunit isang bagay ang sigurado siya. Hindi na siya muling magiging tahimik na biktima ng mga taong umabuso sa kanyang kabutihan. Kinabukasan, maagang nagising si Andrea sa apartment ni Liza. Halos hindi siya nakatulog buong gabi dahil paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang eksenang nadatnan niya sa bahay. Sa bawat pagdilat niya ay mukha ni Denise ang nakikita niyang nakaupo sa sala, suoto sarili niyang roba, habang si Corazon ay walang anumang pagsisisi sa mga salitang binitiwan nito.
Ngunit sa halip na hayaang lamunin siya ng galit, pinilit niyang maging kalmado. Alam niyang kapag emosyon ng pinairal niya, siya rin ang matatalo. Habang naghahanda ng almusal si Liza, tahimik namang binuksan ni Andrea ang laptop na dala niya mula Canada. Nandun pa rin ang halos lahat ng records ng kanyang mga ipinadalang pera. Hindi niya kailanman inakalang darating ang araw na kakailanganin niyang balikan ang bawat resibo at bawat bank transfer. Noon, ginagawa niya lamang iyon bilang paraan ng maayos na pagtatala ng kanyang kinikita. Ngayon, maaaring iyon ang maging pinakamahalagang sandata niya. Lumapit si Liza at inilapag ang tasa ng mainit na kape. "Anong plano mo ngayon?" "May kailangan akong kausapin," sagot ni Andrea. "Hindi na sapat ang mga litrato. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang mga karapatan ko." Ilang oras ang lumipas ay nagtungo sila sa opisina ng isang abogado na inirekomenda ng dating katrabaho ni Andrea. Si Attorney Ramon Mendoza ay mahigit 20 taon nang humahawak ng mga kasong may kinalaman sa ari-arian at pamilya. Matapos niyang marinig ang buong kwento ni Andrea, tahimik muna itong nagbasa ng mga dokumentong inilabas niya mula sa isang makapal na envelope. Isa-isang sinuri ng abogado ang kontrata ng bahay, ang mga resibo ng buwanang hulog, pati ang mga bank transfer na halos 5 taon nang tuloy-tuloy. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, ibinaba ni Attorney Mendoza ang mga papeles. "Andrea, gusto kong itanong sa'yo, noong binili ang bahay, sino ang pumirma sa kontrata?" "Ako po," sagot niya. "Kanino nakapangalan ng titulo habang hinuhulugan pa ito?" "Sa akin din po." "At ang halos lahat ng ibinayad ay galing sa account mo?" "Opo." Tumanggo ang abogado at isinara ang folder. Kung ganon, malinaw ang unang bahagi ng laban. Ikaw ang legal na may-ari ng bahay. Hindi basta-basta maaaring agawin niyon sa'yo kahit asawa mo pa ang nakatira roon. Parang nabawasan ng bigat sa dibdib ni Andrea. Sa unang pagkakataon mula nung nakauwi siya, may narinig siyang magandang balita. "Pero wag kang magmadali," dagdag ng abogado. "Ang batas ay nakabatay sa ebidensya. Kailangan nating maging maingat sa bawat hakbang." "Ano po ang kailangan kong gawin?" "Una, wag mong komprontahin sila ng walang dahilan. Huwag kang gagawa ng anumang ikababaligtad ng sitwasyon. Ikalawa, ipunin mo ang lahat ng patunay na ikaw ang nagbayad ng bahay at ng mga gamit na naroon. Ikatlo, alamin natin kung paano nila ginagamit ang ari-arian mo nang walang pahintulot." Tumanggo si Andrea. Yun mismo ang gusto niyang marinig. Hindi paghihinggatin ang uunahin niya, kundi paghahanda. Paglabas nila ng opisina, dumaan sila sa bangko kung saan ipinadadala ni Andrea ang karamihan ng kanyang remittance. Humingi siya ng certified copies ng kanyang mga transaction records. Bagamat matagal ang proseso, sinabi ng bangko na maaari siyang mabigyan ng kumpletong history ng mga ipinadala niyang pera. Pagkatapos noon ay umuwi sila sa apartment ni Liza. Halos buong hapon ay inisa-isa ni Andrea ang laman ng kanyang email. Nandoon ang bawat kumpirmasyon ng remittance, mga resibo ng hulog sa bahay, pati ang mga mensahe noon ni Marco na nagpapasalamat sa ipinadadala niyang pera. May nabasa siyang lumang mensahe. "Love, salamat sa padala. Nabayaran ko na ang hulog ng bahay. Konting tiis na lang, pag-uwi mo magiging masaya na tayo." Napapikit si Andrea. Noon ay napapangiti siya tuwing nababasa niya ang mga ganong mensahe. Ngayon, malinaw na sa kanya na habang sinusulat iyon ni Marco, nagsisimula pala itong magsinungaling. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento, tumunog ang cellphone ni Liza. "Kaibigan ko sa subdivision," mahinang sinabi matapos ibaba ang tawag. "Alam niyang nandito ka. Sabi niya, araw-araw na raw halos nasa bahay si Denise. Siya na raw ang bumibili ng bagong kurtina, sopa at mga dekorasyon." Hindi nagsalita si Andrea.
May isa pa siyang sinabi, dugtong ni Liza, ang perang ginagamit nila puro galing sa account na ipinadadala mo noon. Ipinagmamalaki pa raw ni Denise na malaki ang ipon ni Marco. Napangiti si Andrea ngunit hindi iyon ngiti ng kasiyahan. Isa yung malamig na ngiti puno ng determinasyon. Hindi nila alam na bawat ginagastos nila ay lalo lang silang nalulubog. Kinagabihan, inayos ni Andrea ang lahat ng dokumento sa magkakahiwalay na folder. Isang folder para sa titulo ng bahay, isang folder para sa mga resibo ng hulog, isang folder para sa mga bank transfers, isang folder para sa mga mensahe ni Marco, isa pa para sa mga litrato at video na ibinigay ni Liza. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang halos wala siyang itinabi sa sarili loob ng 5 taon. Halos lahat ng kinita niya ay ipinadala niya sa Pilipinas. Hindi siya bumili ng mamahaling alahas, hindi siya kumuha ng bagong sasakyan, hindi siya nagbakasyon sa ibang bansa. Ang tanging pinundar niya ay ang bahay na ngayon ay inaangkim ng ibang tao. Huminga siya ng malalim at isinara ang huling folder. Hindi na siya umiiyak ngayon. Sa kabilang panig ng lungsod, abala naman sina Marco, Corazon at Denise sa kanilang hapunan. Kampante silang naniniwala na wala nang magagawa si Andrea. Para sa kanila, sapat na ang pagpapahiya nila rito upang tuluyang itong umatras. Hindi nila alam na bawat oras na lumilipas, mas lalo lamang tumitibay ang kaso laban sa kanila. Ang mga dokumentong matagal nilang binaliwala ay unti-unti nang nagiging matitibay na ebidensya. At habang mas lalo silang nagiging kampante sa marangyang buhay na itinayo gamit ang perang hindi naman kanila, mas lalo ring nabubuo ang plano na magpapakita sa kanila na hindi kailanmang nagtatagal ang tagumpay na itinayo sa panlilinlang. Makalipas ang ilang araw, nanatiling tahimik si Andrea. Wala siyang ipinost sa social media. Hindi siya bumalik sa bahay. Hindi rin niya sinagot ang kahit isa sa mga tawag at mensaheng nanggagaling kay Marco. Ang katahimikang iyon ang lalong nagbigay ng kumpiyansa sa tatlo. Sa isip nila, natakot na si Andrea at tuluyan ng sumuko matapos siyang itaboy ni Corazon. Sa loob ng bahay na pinaghirapan ni Andrea, abala si Denise sa pagpapalit ng mga kurtina. Ang dating kulay krem na pinili ni Andrea bago siya umalis ng bansa ay pinalitan ng matingkad na pula. Maging ang mga frame ng litrato ay isa-isa niyang inalis. Ang wedding picture ni na Andrea at Marco na dati nakasabit sa sala ay inilagay lamang sa isang karton kasama ng iba pang gamit na hindi na nila gusto. Habang pinapanood iyon ni Corazon, ngumiti pa ito. Mas maganda na ngayon ang bahay, hindi na mukhang luma. Napangiti rin si Denise. Sabi ko nga kay Marco, panahon ng alisin ng lahat ng alaala ng asawa niya. Total, ako naman ang nakatira rito ngayon. Walang anumang pag-aalinlangan ang dalawang babae. Para bang sila ang tunay na may-ari ng bahay. Hindi nila naisip kahit minsan na bawat gamit na kanilang inililipat ay binili gamit ang perang ipinadala ni Andrea mula sa Canada. Nang gabing iyon, ay dumating si Marco mula sa trabaho. Pagkapasok pa lamang niya, ay napansin niya ang mga bagong dekorasyon. Mukhang gumastos ka na naman. Ngumiti si Denise habang inilalabas ang resibo. Sale naman lahat, tsaka sabi ni Mama Corazon, bahay naman natin ito. Tumanggol lamang si Marco. Hindi na rin siya nagtanong kung saan nanggagaling ang perang ipinambili. Sanay na siyang gamitin ang account na dati ipinapadala ni Andrea. Kahit wala nang pumapasok na remittance mula nang makauwi ito, kampante pa rin siyang marami pa silang natitirang pera. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Andrea sa apartment ni Liza habang maingat na inaayos ang mga bagong dokumentong nakuha niya mula sa bangko. Kompleto na halos ang records ng bawat perang ipinadala niya sa loob ng 5 taon. Maging ang mga petsa ng hulog sa bahay ay malinaw na nakatalak. Tumunog ang cellphone ni Liza. Pagkatapos ng maikling usapan, ay lumapit ito kay Andrea. May balita ako mula sa kapitbahay ninyo.
Tahimik na nakinig si Andrea. Kanina raw ay may delivery ng bagong refrigerator sa bahay ninyo. Si Denise ang pumirma sa resibo. Ang sabi pa niya sa delivery personnel, ipasok daw sa kusina dahil siya na raw ang may bahay ng bahay. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Andrea. May isa pa, dugtong ni Liza. Pinagmamalaki raw ni Corazon sa mga kapitbahay na hindi ka na raw makakabalik dahil wala ka ng lakas ng loob. Sinasabi pa niyang kusa mo na raw ibinigay ang bahay kay Marco. Bahagyang napailing si Andrea. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Hindi lang yon, sabi ni Liza. May isa pang kapitbahay na nagsabing narinig niyang sinabi ni Corazon na kapag may nagtanong, sabihin lang daw na matagal na kayong hiwalay. Tahimik na napatingin si Andrea sa mga dokumento sa mesa. Hindi siya nasaktan sa narinig. Sa halip, lalo lamang siyang nakumbinsi na tama ang naging desisyon niyang huwag makipag-away noong unang araw ng pag-uwi niya. Kinabukasan ay muling bumisita si Andrea sa opisina ni Attorney Mendoza. Inilahad niya ang mga bagong impormasyong nalaman niya. Tahimik na nakinig ang abogado. Mukhang kampanting-kampante sila, sabi nito. Ganito ba talaga ang mga taong gumagawa ng mali? Tanong ni Andrea. Madalas, kapag matagal nang walang humahabol sa kanila, iniisip nilang ligtas na sila. Doon sila nagkakamali. Ipinakita ni Andrea ang manlalarawan ng bagong appliances, pati na rin ang ilang screenshot na ipinadala ng mga kapitbahay kay Liza kung saan makikitang unti-unti nang binabago ni Denise ang loob ng bahay. Mahalagang itabi mo ang lahat ng ito, sabi ng abogado. Hindi lamang ito tungkol sa pagtataksil. Ipinapakita rin ito kung paano nila ginagamit ang ari-arian mo na para bang sila ang may-ari. Paglabas niya sa opisina, hindi na mabigat ang kanyang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niyang kontrolado na niya ang sitwasyon. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa loob ng taxi. Unti-unti na siyang nagiging taong marunong maghintay ng tamang panahon. Habang lumilipas ang mga araw, lalo namang naging kumpiyansa sina Marco, Corazon at Denise. Isang gabi, nagkaroon sila ng munting salusalo sa bahay. May ilang kaibigan si Marco ang dumating. Habang kumakain sila, narinig ng isang kapitbahay ang pagyayabang ni Corazon. Buti na lang talaga at hindi na bumalik si Andrea. Kung bumalik man siya, wala na siyang magagawa. Dito na nakatira ang bagong babae ng anak ko. Nagtawanan ng ilan sa mga bisita. Si Denise naman ay nung ngumiti habang hawak ang baso. Hindi na talaga siya babalik at kung bumalik man, hindi ko naman iiwan ang bahay na ito. Lingid sa kanilang lahat, ang ilan sa mga salitang iyon ay nakarating din kay Liza pamamagitan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Isa-isang sinalaysay ng mga ito ang nangyari. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Liza ang lahat kay Andrea. Tahimik lamang siyang nakinig. Hindi ka ba nagagalit? Tanong ni Liza. Ngumiti ng bahagya si Andrea. Galit ako, pero hindi ko hahayaang galit ang magdikta ng gagawin ko. Anong iniisip mo ngayon? Mas maraming sinasabi, mas maraming nagagawang pagkakamali. Kapag dumating ang tamang panahon, sila mismo ang mahihirapang ipaliwanag ang lahat ng ipinagmamalaki nila ngayon. Sa kabilang banda, patuloy pa rin nagpapakasaya sina Marco, Corazon at Denise. Para sa kanila, tuluyan ang nawala ang babaeng ilang taon nilang pinagkukunan ng pera. Hindi nila napapansin na bawat araw na lumilipas, bawat pagbabagong ginagawa nila sa bahay, bawat maling kwentong ikinakalat nila sa mga kapitbahay, at bawat luho na kanilang binibili ay unti-unti ring nagiging bahagi ng mas malaking ebidensyang magpapatunay na matagal na nilang inaabuso ang ari-arian ng taong buong puso lamang namang nagtiwala sa kanila. Lumipas ang halos 1 linggo mula nang simulang tipunin ni Andrea ang lahat ng kinakailangang dokumento. Kumpleto na ang certified copies ng kanyang bank records, ang kontrata ng bahay, ang mga resibo ng buwanang hulog, at maging ang mga lumang email at mensaheng nagpapatunay na siya ang nagbayad ng halos lahat ng gastusin sa kanilang tahanan. Sa bawat papel na inilalagay niya sa folder, ay lalo niyang nararamdaman na hindi siya basta lumalaban para sa isang bahay.
Ipinaglalaban niya ang 5 taong sakripisyo na walang ibang nakakaalam kundi siya lamang. Isang umaga, muling nagkita sina Andrea at Attorney Ramon Mendoza. Tahimik na binasa ng abogado ang mga bagong dokumentong dinala niya bago ito tumingin sa kanya. Andrea, sapat na ang mga ebidensyang ito para gawin ang unang legal na hakbang. Tahimik siyang tumanggo. Ano po ang mangyayari ngayon? Magpapadala tayo ng demand letter. Pormal itong ipaaabot kina Marco at Corazon. Nakasaad dito na ikaw ang legal na may-ari ng bahay at hinihiling mong itigil nila ang paggamit nito ng parang kanila. Bibigyan sila ng pagkakataong sumunod bago tayo gumawa ng mas mabigat na aksyon. Hindi nag-atubili si Andrea. Gawin na po natin. Habang inihahanda ng abogado ang liham, napatingin si Andrea sa bintana ng opisina. Naalala niya ang araw na una niyang nakita ang bahay na iyon. Maliit pa lamang ang pundasyon loon. Nakatayo silang mag-asawa sa ilalim ng init ng araw habang nangangarap na balang araw ay doon nila palalakihin ang magiging anak nila. Ngayon, ang bahay na minsang simbolo ng pangarap ay naging simbolo ng pinakamalaking panlinlang na naranasan niya. Pagsapit ng hapon, ipinadala na ang demand letter sa kanilang bahay sa pamamagitan ng opisyal na courier. Kinabukasan, habang nagkakape sina Marco, Corazon at Denise sa sala, may kumatok sa gate. Si Marco ang lumabas upang tanggapin ang sobre. Pagkabasa pa lamang niya sa pangalan ng abogado ay agad na kumunot ang noo niya. Anong meron? Tanong ni Corazon. Binuksan niya ang sobre at mabilis na binasa ang laman. Unti-unting nawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Anong sabi? Tanong muli ni Denise. Hindi agad nakasagot si Marco. Kinuha ni Corazon ang papel at siya mismo ang nagbasa. Habang tumatagal ay naninginig ang kamay nito. Anong ibig sabihin nito? Bulalas niya. Nakasaad sa liham na si Andrea ang legal na may-ari ng bahay. Inaatasan silang itigil ang paggamit ng ari-arian na parang kanila at hinihikayat silang makipag-ugnayan sa abogado bago ito umabot sa korte. Imposible, sabi ni Corazon habang mariing inilalagay ang papel sa mesa. Dito nakatira ang anak ko, hindi niya kami mapapaalis. Tahimik lamang si Marco, ngunit kitang-kita ang kaba sa kanyang mukha. Hindi ba sa pangalan ni Andrea ang bahay? Mahina niyang tanong. Napatingin sa kanya ang kanyang ina. Hindi ba sinabi mong pareho kayong may karapatan dito? Napayuko si Marco. Hindi ko na masyadong inintindi noon ang mga papeles. Siya kasi ang pumirma sa kontrata dahil siya ang nagbabayad. Biglang natahimik ang buong sala. Si Denise ang unang nagsalita. Sandali, ibig sabihin wala tayong pinanghahawakang dokumento? Walang sumagot. Unti-unting pumasok sa isip ni Denise ang tunay na sitwasyon. Ilang buwan siyang namuhay sa bahay na iyon na iniisip na magiging kanya rin balang araw. Ngayon, ang bahay na minsang simbolo ng pangarap ay naging simbolo ng pinakamalaking panlinlang na naranasan niya. Nagtagal ay nagsimula ang sisihan. Kasalanan mo ito, sabi ni Corazon kay Marco. Bakit hindi mo inayos ang papeles noon? Ako pa ngayon ang may kasalanan. Ikaw nga ang nagsasabing huwag na nating isipin si Andrea dahil hindi na iyon babalik. Kung hindi mo sanang pinabayaan ang lahat, wala tayong problemang ganito. Tahimik lamang nakikinig si Denise habang lumalalim ang kanilang pagtatalo. Noon lamang niyang nakita ang takot sa mukha ng mag-ina. Sa kabilang banda, tahimik lamang nakaupo si Andrea sa apartment ni Liza nang tumawag si Attorney Mendoza. Natanggap na nila ang liham. Ano po ang naging reaksyon nila? Mukhang nabigla sila, pero asahan mong hindi sila basta susuko. Hindi naman po yun ang inaasahan ko. Matapos ang tawag ay napangiti ng malahaga si Liza.
Mukhang nagsisimulang matakot ang mga iyon. Hindi pa, sagot ni Andrea. Pero nagsisimula na silang magising sa katotohanan. Kinagabihan ay sunod-sunod na tumunog ang cellphone niya. Unang tumawag si Marco. Hindi niya sinagot. Makalipas ang ilang minuto ay may dumating na mensahe. Andrea, kailangan nating mag-usap. Sinundan pa yon ng isa. Ano bang gusto mong mangyari? Ilang sandali lamang ay may panibagong mensahe. Hindi mo kailangang idaan ito sa abogado. Tahimik lamang binasa ni Andrea ang bawat salita. Hindi siya sumagot. Pagkaraan ng ilang minuto ay si Corazon naman ang nagpadala ng mensahe. Napakaliit ng problema para umabot pa sa korte. Umuwi ka rito at mag-usap tayo bilang pamilya. Napailing si Andrea. Pamilya. Iyon ang salitang paulit-ulit nilang ginamit noong kailangan nila ang kanyang pera. Ngunit nang dumating siya sa bahay, ang una niyang narinig ay wala na siyang babalikan. Ibinaba niya ang cellphone at hindi na muling binuksan ang usapan. Hindi pa natatapos ang gabing iyon nang may dumating na panibagong mensahe, ngunit iba na ang tono. Galing iyon kay Marco. Kapag itinuloy mo ito, pagsisisihan mo. Maya-maya ay isa pa. Wala kang mapapala dito. Hindi na iyon pakiusap, isa na iyong pananakot. Tahimik na ipinakita ni Andrea ang mga mensahe kay Liza. Kailangan mo bang sagutin? Tanong nito. Umiling siya. Hindi, mas mabuting ang abogado ko na ang kausapin nila. Inilagay niya ang cellphone sa ibabaw ng mesa at kumuha ng screenshot ng lahat ng mensahe bago ipinadala iyon kay Attorney Mendoza. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nararamdaman ni Andrea ang kakaibang kapanatagan. Hindi dahil tapos ang laban, kundi dahil sa unang pagkakataon ay siya na ang may kontrol sa sitwasyon. Samantala, sa bahay na ilang araw pa lamang ang nakalipas ay puno ng tawanan at pagyayabang, nagsimula ng manaig ang kaba. Si Denise ay hindi na makapakali, si Marco ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina, at si Corazon ay pilit na ikinukumbinse sa sarili na hindi sila mapapaalis. Ngulit sa kaibutan ng kanilang isip ay alam nilang ang kumpiyansang tagal nilang ipinagyabang ay unti-unti nang nagsisimulang mabasag. Nang sumunod na mga araw, hindi na naging payapa ang bahay ni Marco, Corazon at Denise. Ang demand letter na dumating mula sa abogado ni Andrea ay parang aninong nakasunod sa bawat galaw nila. Kahit pilitin nilang kumilos na parang normal ang lahat, ramdam na ang pagbabago. Si Denise, na dati ay palaging maingay sa sala habang nag-aayos ng mga gamit, ay madalas nang nakaupo sa gilid, hawak ang cellphone at tahimik na nag-iisip kung ano ang mangyayari kapag tuluyang silang pinalayas. Si Corazon naman ay patuloy pa ring nagmamatikas, pero halata sa mga mata niya ang kaba na pilit niyang tinatago. Sa opisina ni Attorney Mendoza, mas lalong naging malinaw kay Andrea kung gaano kalalim ang ginawang panloloko sa kanya. Dumating ang bagong kopya ng bank statements at doon nakita ang mga sunod-sunod na withdrawal mula sa account na dating ginagamit ni Marco para sa hulog ng bahay. May malalaking halagang inilabas sa mga petsyang dapat ay pambayad sa kontraktor, ngunit nang beripikahin ng abogado, lumabas na hindi pala lahat ng halagang iyon ay napunta sa bahay. Ang ilan ay ginamit sa hotel bookings, mamahaling restaurant, appliances, alahas, at maging sa out-of-town trips ni Marco at Denise. Tahimik na pinagmamasdan ni Andrea ang mga papeles habang binabasa ni Attorney Mendoza. Hindi na siya umiiyak tulad noong unang araw. Sa bawat ebidensyang lumalabas, mas lalo lamang tumitibay ang loob niya. Ang sakit ay naandoon pa rin, ngulit unti-unti na itong napapalitan ng malinaw na pag-unawa. Hindi aksidente ang nangyari. Hindi simpleng kahinaan ni Marco ang dahilan. Matagal at paulit-ulit siyang niloko, ginamit at pinaniwalaan sa mga pangakong wala palang katotohanan.
May isa pa tayong kailangang tingnan, sabi ni Attorney Mendoza. May ilang gamit sa bahay na nakalista sa mga resibo mo pero ayon sa impormasyong natanggap natin, wala na raw sa bahay. Napakunot ang noo ni Andrea. Anong ibig ninyong sabihin? May nagsabi sa atin na naibenta o naisangla ang ilang kagamitan habang nasa abroad ka. Kasama rito ang dati mong laptop, ilang alahas at isang set ng appliances na ipinadala mo noon. Napahawak si Andrea sa gilid ng mesa. Ang laptop na iyon ay hindi lamang gamit. Naandoon dati ang mga litrato niya noong unang taon sa Canada, ang ilang files ng trabaho at ang mga lumang alaala na hindi niya na-backup lahat. Ang mga alahas naman ay regalo ng yumaong ina niya bago siya nag-asawa. Huminga siya ng malalim at pinilit ang sariling manatiling kalmado. Kailangan ko bang malaman kung saan nila dinala? Kung kaya nating matrace, oo, mas makabubuti iyon sa kaso. Sa tulong ni Liza, nakausap ni Andrea isang kapitbahay si Mang Rodel, isang tricycle driver na madalas nakapila malapit sa kanilang subdivision. Tahimik nitong ikinwento na ilang buwan na ang nakalipas, nakita niyang naglabas si Marco ng 2 kahon mula sa bahay. Sumakay ito sa isang sasakyan kasama si Denise at dinala raw nila iyon sa isang sanglaan sa bayan. Noong una ay hindi niya raw pinansin dahil akala niya ay sariling gamit lamang ng mag-asawa. Ngulit nang marinig niya ang tunay na kwento ni Andrea, nakonsensya siya. Hindi ko alam na sayo pala iyon, ma'am, sabi ni Mang Rodel. Akala namin talaga matagal ka nang hindi uuwi. Hindi nagalit si Andrea sa matanda. Sa halip, nagpasalamat siya. Alam niyang marami sa mga tao sa paligid ang nalinglang din ni Marco at Corazon. Samantala, nagsimulang mapansin ng mga dating kaibigan ni Marco ang gulo. May ilan sa kanila dating nakisalo sa handaan sa bahay, ngunit nang kumalat na may demand letter at posibleng kaso, isa-isa silang umiwas. Ang dating malalapit niyang kabarkada ay hindi na sumasagot sa imbitasyon niya. May ilan pang ang nagtanggal ng mga larawan nila kasama sina Marco at Denise sa social media upang hindi madamay. Doon lalong naging init ang ulo ni Marco. Isang gabi, nadatnan ni Denise na nakaupo ito sa kusina, hawak isang bote ng alak. Ito ang sinasabi ko sa iyo, galit na sabi ni Denise. Puro ka pangako na maayos ang lahat. Sabi mo bahay mo ito. Sabi mo wala nang habol si Andrea. Hindi sumagot si Marco. Ngayon, ako ang mapapahiya. Ako ang lalabas na kabit na nakitira sa bahay ng legal na asawa mo. Nabiglang tumayo si Marco. Alam mo ang pinasok mo. Nanlaki ang mata ni Denise. Ako pa ngayon ang sisisihin mo? Ikaw ang nagsabing hiwalay na kayo. Ikaw ang nagsabing ayaw na niyang umuwi. Narinig ni Corazon ang pagtatalo at lumabas mula sa kwarto. Tumigil nga kayo. Wala tayong mapapala kung mag-aaway tayo. Napatingin si Denise sa kanya. Kayo ang may pakana nito. Kayo ang nagsabi sa akin na ako na ang tanggap ninyo. Kayo ang nagsabing wala nang halaga si Andrea rito. Hindi nakasagot si Corazon. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisip na palusot. Habang sila ay sisisihan, tahimik namang isinasaayos ni Andrea ang mga karagdagang ebidensya. May kopya na siya ng mga withdrawal, may testimonya mula sa kapitbahay, may screenshots ng pananakot ni Marco at may listahan ng mga gamit na posibleng ibinenta ng walang pahintulot. Hindi na lamang bahay ang usapan ngayon. Unti-unti nang lumalabas ang buong larawan ng pang-aabuso. Kinagabihan, tinanong ni Liza si Andrea kung napapagod na ba siya. Napatingin si Andrea sa makapal na folder sa harap niya. Pagod ako, pero mas nakakapagod pala ang manahimik habang inaapak-apakan ka ng taong pinaniwalaan mong pamilya. Hindi na nagsalita si Liza. Alam niyang nagbago na ang kaibigan niya. Hindi ito naging malupit, ngunit naging matatag. Hindi ito naghahangad na sirain ang buhay ng iba ng walang dahilan, ngunit handa na itong ipakita sa kanila ang bunga ng sariling kasinungalingan. Sa gabing iyon, habang hindi mapakali sina Marco, Denise at Corazon sa loob ng bahay na hindi naman pala kanila,
Tahimik na ipinadala ni Andrea ang huling set ng ebidensya kay Attorney Mendoza. Alam niyang papalapit na ang araw na hindi na sapat ang kanilang mga palusot. Darating ang oras na haharap sila hindi lamang sa galit niya, kundi sa katotohanang matagal nilang tinakasan. Ilang araw matapos maisumite ni Attorney Mendoza ang lahat ng kinakailangang dokumento sa korte, dumating na ang pinakahihintay nilang balita. Maaga pa lamang ay tumawag ang abogado kay Andrea at sinabi nitong naaprubahan na ang kanilang kahilingan upang maipatupad ang legal na proseso para mabawi ang bahay. Hindi na sapat ang mga paalala at demand letter dahil hindi sumunod sina Marco at Corazon, tuluyan ng umusad ang kaso. Nang marinig iyon ni Andrea, pumikit siya ng ilang segundo. Hindi siya nakaramdam ng tuwa. Ang naramdaman niya ay mabigat na paghinga na parabang unti-unti nang natatapos ang mahabang bangungot na ilang taon niyang hindi namamalayang pinagdaraanan. Kinabukasan, maaga ring dumating si Andrea sa obisina ng abogado. Nandoon na rin ang ilang opisyal na nakatakdang magsilbi ng utos. Ipinaliwanag ni Attorney Mendoza ang magiging proseso. Walang sigawan, walang gulo at walang personal na paghihinggiti. Ang lahat ay dadaan sa legal na paraan. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan si Andrea na manatiling kalmado kahit ano pa ang marinig niya mula sa kanyang asawa at biyenan. Tumanggo lamang si Andrea. Hindi na po ko dumating hanggang dito para makipag-away. Gusto ko lang mabawi ang pinaghirapan ko. Makalipas ang halos 1 oras ay sabay-sabay silang nagtungo sa subdivisyon. Nang pumasok ang sasakyan sa gate, napansin ni Andrea na pareho pa rin ang paligid. Ang kaibahan lamang, hindi na siya ang babaeng umiiyak habang umaalis. Ngayon, bumabalik siya dala ang batas at katotohanan. Sa loob ng bahay, naghahanda si Denise ng almusal habang nanunood ng telebisyon si Corazon. Si Marco naman ay naghahanda ng umalis papuntang trabaho nang may marining silang sunod-sunod na katok sa gate. Si Marco ang unang lumabas. Magandang umaga po. Kami po ay narito upang ipatupad ang legal na utos kaugnay sa bahay na ito. Nanlaki ang mata ni Marco nang makita ang mga dokumento sa kamay ng opisyal. Pagkatapos ay napansin niya si Andrea na tahimik lamang na nakatayo sa likuran ni Attorney Mendoza. Andrea, ano ba ito? Hindi siya sumagot. Lumabas din si Corazon matapos marinig ang usapan. Anong kaguluhan na naman ito? Ipinaliwanag ng opisyal na may legal na utos na nagsasaad na si Andrea ang may-ari ng bahay at kinakailangan ng lisanin ng mga kasalukuyang nakatira sa lugar alinsunod sa itinakdang proseso. Hindi maaari iyan, agad na sigaw ni Corazon. Dito kami nakatira, anak ko ang may-ari nito. Tahimik na iniabot ni Attorney Mendoza ang kopya ng titulo. Pakibasa po ng mabuti, nakapangalan kay Andrea Villanueva ang ari-arian. Kumpleto rin ang mga dokumentong nagpapatunay na siya ang nagbayad ng bahay. Kinuha ni Corazon ang papel, ngunit ilang segundo pa lamang ay nanginginig na ang kanyang kamay. Wala siyang mahanap na maipapakitang katapat na dokumento. Si Denise naman ay mabilis na lumapit kay Marco. Sabihin mo sa kanila ang totoo, hindi tayo pwedeng paalisin. Tahimik lamang si Marco. Nakayuko siya habang paulit-ulit na binabasa ang mga papeles. Wala na siyang maipaliwanag. Unti-unting nagsimulang lumabas ang mga kapitbahay. Hindi maiwasang mapansin ang buong subdivisyon ng mga sasakyang nakaparada sa harap ng bahay. Ang mga taong dati ay naniniwalang iniwan ni Andrea ang kanyang pamilya ay tahimik na nakikinig sa paliwanag ng mga opisyal. Narinig ng ilan ang malinaw na sinabi ng abogado. Ang bahay na ito ay legal na pag-aari ni ginangyang Andrea Villanueva. Ang lahat ng dokumentong isinumite ay napatunayang wasto at balido. Naggatinginan ng mga kapitbahay. Ang mga kwentong matagal nilang narinig mula kay Corazon ay isa-isang nabasag. Habang nagpapatuloy ang proseso, pinayagan ng mag-iina na ilabas ang kanilang mga personal na gamit. Isa-isang inilabas ang mga maleta, kahon ng damit at ilang gamit na personal nilang pag-aari. Hindi isinama ang mga kasangkapang napatunayang binili ni Andrea gamit ang sarili niyang pera. Habang inilalabas ang gamit, hindi na napigilan ni Denise na umiyak. Marco, may pupuntahan ba tayo? Hindi agad nakasagot si Marco.
Si Corazon naman ay lumapit kay Andrea na mihina ang boses. "Andrea, pwede ba tayong mag-usap?" Tahimik siyang tumingin sa biyenan. "Hindi ba pwedeng pagbigyan mo muna kami? Wala kaming malilipatan." Huminga ng malalim si Andrea bago sumalita sa mahinang tinig. "Noong dumating ako rito, sinabi ninyo sa akin na wala na akong babalikan. Hindi niyo ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag o makiusap. Tahimik akong umalis dahil ayokong gumawa ng eskandalo. Ngayon, batas na ang nagsasalita, hindi ako." Napayuko si Corazon. Si Denise naman ay lumapit kay Andrea habang umiiyak. "Hindi ko alam na sayo talaga ang bahay. Ang sabi sa akin ni Marco, hiwalay na kayo." Tumingin si Andrea sa kanya. "Hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ang dahilan ay ang mga kasinungalingan na pinili ninyong paniwalaan at ipagpatuloy." Walang naidagdag na salita si Denise. Maya-maya ay tuluyan nang nailabas ang huling kahon ng kanilang mga gamit. Tahimik na isinara ng opisyal ang proseso at iniabot kay Andrea ang dokumentong nagpapatunay na naibalik na sa kanya ang aktual na pag-aari ng bahay. Habang umaalis sina Marco, Corazon at Denise bit-bit ang kanilang mga maleta, walang nagsalita sa kanilang tatlo. Ang dating bahay na puno ng tawanan at pagyayabang ay iniwan nilang tahimik at mabigat ang loob. Pinagmasdan lamang sila ni Andrea hanggang makalayo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bahay. Marami nang nagbago. Iba na ang ayos ng sala, pinalitan ng mga kortina at nawala ang ilang gamit na mahalaga sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pundasyong siya mismo ang naghirap upang maitabo. Tahimik niyang ipinatong ang kamay sa dingding ng sala at pumikit. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay dahil napahiya ang mga taong nakihit sa kanya. Ang naramdaman niya ay ang kapanatagang alam niyang sa wakas nabawi niya ang isang bagay na matagal niyang ipinaglaban sa tamang paraan. Sa labas ng bahay, ang mga kapitbahay na dating naniniwala sa mga kasinungalingan ay tahimik na nag-uuwian, dala ang bagong aral na ang katotohanan ay maaaring maantal, ngunit darating ang araw na ito mismo ang maglalandag sa lahat ng panlinlang. Ilang araw matapos silang mapaalis sa bahay, tila sabay-sabay ding nagbago ang takbo ng buhay ni Marco, Corazon at Denise. Ang kumpiyansang ipinakita nila noong nakatira pa sila sa bahay ni Andrea ay napalitan ng pag-aalala. Dahil wala silang permanenteng matutuluyan, napilitan silang umupa ng maliit na apartment sa kabilang bayan. Malayo ito sa subdivision na dati nilang tinitirhan at halos kasya lamang ang 3 tao sa sikip ng lugar. Ang dating maluwag na sala ay napalitan ng isang maliit na espasyong nagsisilbing sala, kusina at kainan. Sa unang linggo pa lamang ay nagsimula ng lumabas ang mga problemang matagal nilang hindi napapansin. Si Denise ang unang nawalan ng pasensya. Sanay siya sa komportableng bahay, sa malalaking kwarto at sa mga bagong kasangkapang ginagamit niya araw-araw. Ngayon ay kailangan niyang makibahagi sa isang maliit na silid kasama si Marco, habang si Corazon naman ay sa sala natutulog. Isang gabi, habang naghahapunan sila ng instant noodles, hindi na napigilan ni Denise ang magsalita. "Ganito na lang ba talaga ang buhay natin?" Tahimik lang si Marco habang kumakain. "May sasabihin ka ba?" tanong muli ni Denise. Huminga ng malalim si Marco. "Nag-aayos pa ako. Makakahanap din tayo ng paraan." Napainis si Denise. "Yan din ang sinabi mo nung dumating ang demand letter. Yan din ang sinabi mo nung sinabing walang magagawa si Andrea. Pero tingnan mo tayo ngayon." Hindi agad sumagot si Marco. Napasingit si Corazon. "Denise, wag mo namang dagdagan ng problema. Hindi ba dapat nagtutulungan tayo?" Napalingon si Denise sa matanda. "Ako pa ang magtutulungan? Simula pa lang kayo ang nagsabi sa akin na wala nang babalikan si Andrea. Kayo ang nagsabi na magiging maayos ang buhay natin. Kayo ang nagsabing siguradong hindi na siya lalaban." Tumahimik si Corazon. Wala siyang maisagot. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita si Denise. "Alam mo bang nakakahiya? Tinatawagan ako ng mga dati kong kaibigan. Tinatanong nila kung totoo raw bang pinalayas tayo sa bahay ng legal na asawa mo." Napayuko si Marco. Hindi na siya makatingin sa mukha ni Denise.
Kinabukasan, nagtungo si Marco sa trabaho, ngunit napansin niyang iba na rin ang pakikitungo ng ilan niyang katrabaho. May mga dating nakikipagbiruan sa kanya na ngayoy tahimik na lamang. May ilan ding nakarinig sa nangyaling gulo at iniiwasan na siyang kausapin. Habang nasa pantry siya, narinig niyang nag-uusap ang dalawa niyang kasamahan. Siya pala yung lalaki sa subdenier na pinalayas dahil hindi pala kanya ang bahay. Akala ko pa naman siya ang may-ari. Tahimik na umalis si Marco. Hindi niya kayang harapin ang mga tinging puno ng husga. Samantala, sa inuupahang apartment, lalo pang lumalala ang tensyon. Habang nagliligpit ng gamit si Denise, napansin niyang halos wala ng laman ang pitaka nila. "Marco, saan napuntang natitira nating pera?" Napakamot ito sa ulo. "May mga utang pa kasi akong binabayaran." "Anong utang?" "Yung sasakyan, yung credit card, pati ilang hiniram ko noon." Napahawak si Denise sa noo. "Ibig sabihin ba nito wala tayong ipon?" Tahimik na tumanggo si Marco. Hindi na napigilan ni Denise ang sarili. "Ano ba talaga ang sinabi mo sa akin noon? Ang sabi may bahay ka, may negosyo, may ipon. Ang totoo pala lahat ng iyon galing kay Andrea." Hindi nakasagot si Marco. Lumabas si Corazon mula sa kusina. "Huwag mo namang ipamukha lahat sa anak ko." Napalingon si Denise. "Bakit hindi? Hindi ba't kayo rin ang nagsabi sa akin na wag akong mag-alala dahil si Andrea ang nasa abroad at hindi na babalik?" Unti-unting tumataas ang boses nilang tatlo. "Kasalanan mo ito," sabi ni Corazon kay Denise. "Kung hindi ka pumasok sa buhay ng anak ko, baka hindi lumaki ng ganito ang problema." Napatawa si Denise, ngunit puno iyon ng sama ng loob. "Ako na naman? Hindi ba kayo ang tumanggap sa akin? Hindi ba kayo pa ang nagsasabing ako ang gusto ninyong maging manugang?" Hindi na nakapagsalita si Corazon. Si Marco naman ay napahawak sa ulo. "Tama na, pare-pareho na tayong nahihirapan." Ngunit huli na ang lahat. Ang dating samahang puno ng pagpaplano ay napalitan ng sisihan. Ang dating tawanan sa loob ng bahay ay naging sigawan sa maliit na apartment. Makalipas ang 2 araw, nag-impaka si Denise ng ilan niyang damit. "Saan ka pupunta?" tanong ni Marco. "Sa bahay ng kapatid ko." "Babalik ka pa ba?" "Hindi ko alam. Hindi ko na kayang ganitong buhay. Hindi ito ang ipinangako mo sa akin." Tahimik lamang natanood ni Marco si Denise habang pinasasara nito ang maleta. Bago tuluyang umalis ay tumingin ito kay Corazon. "Hindi ako galit kay Andrea. Siya ang niloko ninyo bago ninyo ako niloko." Pagkasara ng pinto ay tila lalong naging tahimik ang maliit na apartment. Napaupo si Corazon sa lumang upuan. Unti-unti niyang naisip ang lahat ng nangyari. Noong una, akala niya ay tama ang ginawa niyang pagtataboy kay Andrea dahil naniniwala siyang hindi na ito uuwi. Inisip niyang mas magiging maginhawa ang buhay ng anak niya kapag may bagong kasama ito. Ngunit ngayon, wala na ang bahay, wala na rin ang pera dating dumarating buwan-buwan, at pati ang babaeng ipinaglaban nila ay iniwan na rin sila. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nagsimula nang bumalik ang katahimikan sa buhay ni Andrea. Hindi niya alam ang lahat ng nangyayari kay na Marco at sa iba pa. Hindi rin niya sinubukang alamin. Ang mahalaga sa kanya ay mabawi ang kontrol sa sarili niyang buhay. Habang nakaupo siya sa veranda ng bahay na muli niyang nabawi, napansin niyang unti-unti nang nawawala ang bigat na matagal niyang dala. Hindi pa man ganap na naghihilom ang sugat sa kanyang puso, alam niyang nakalayo na siya sa mga taong naging dahilan ng kanyang paghihirap. Sa kabilang banda, sina Marco at Corazon ay naiwan sa maliit na apartment na ngayoy mas tahimik kaysa dati. Wala na si Denise, wala na rin ang mga kaibigan dating kasalo sa tawanan. Ang natitira na lamang ay ang katotohanan na ang bawat desisyon na ginawa nila ay unti-unting bumalik sa kanila. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsimula nilang maranasan ng tunay na bigat ng mga pinili nilang kasinungalingan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Andrea. Hindi naging madali ang bawat araw dahil sa tuwing gigising siya sa umaga ay may mga bakas pa rin ng nakaraan sa loob ng bahay. Ang ilang dingding ay may naiwan pang mga butas mula sa mga frame na pinalitan ni Denise.
May mga cabinet na wala na ang ilan sa mga gamit na minsan niyang pinili ng may pagmamahal. Ngunit sa halip na malungkot sa bawat sulok ng bahay, ginawa niya itong paalala kung gaano kalayo na ang narating niya mula sa babaeng tahimik na umalis noon, dala ang isang maleta at pusong wasak. Sa tulong ni Liza, nagsimula siyang maghanap ng contractor para ipaayos ang bahay. Hindi niya gustong ibalik lamang ito sa dati. Gusto niyang magsimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Ang dating pulang kurtinang ipinalit ni Denise ay pinalitan niya ng simpleng kulay na nagbibigay ng liwanag sa buong sala. Ang mga lumang kasangkapan na nasira ay isa-isang inayos. Ang mga natitirang bakas ng panloloko ay unti-unti niyang binubura. Hindi dahil gusto niyang kalimutan ang nangyari, kundi dahil gusto niyang magkaroon ng panibagong simula. Habang abala ang mga manggagawa sa pagre-renovate, dumating si Attorney Mendoza upang kumustahin siya. "Mukhang malaki na ang pagbabago rito," sabi ng abogado habang nakatingin sa sala. Ngumiti si Andrea. "Mas gusto kong magkaroon ng bagong alaala kaysa manatiling nakakulong sa mga luma." Tumanggo ang abogado. "Iyon ang pinakamagandang desisyon. Hindi lamang bahay ang inaayos mo, pati ang sarili mong buhay." Pagkaalis ng abogado, ay umupo si Andrea sa veranda. Habang pinagmamasdan niya ang mga taong dumadaan sa kalsada, napansin niyang may ilang kapitbahay na lumalapit upang batiin siya. Isa sa mga unang lumapit ay si Aling Tessie, ang matandang tindera sa kanto. "Andrea, gusto lang naming humingi ng tawad. Marami sa amin ang naniwala sa mga sinabi ng biyenan mo noon. Hindi namin alam ang buong katotohanan." Ngumiti lamang siya. "Ayos lang po, hindi ko naman kayo sinisisi. Ang mahalaga, lumabas na rin ang totoo." "Marami ang humanga sa naging ugali mo. Kung ibang tao siguro iyon, baka matagal lang nagwala." Mahinang ngumiti si Andrea. "Minsan po, mas malakas ang katahimikan kaysa sa sigaw." Unti-unting kumalat sa buong barangay ang tunay na nangyari. Ang mga taong dating nag-aakalan iniwan ni Andrea ang kanyang asawa ay nalamang siya pala ang matagal nang niloko. Hindi niya kailanman ipinagkalat ang kanyang panig. Ang mga dokumento at ang legal na proseso ang nagsalita para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na rin siyang magplano ng isang maliit na negosyo. Matagal na niyang palalap ang magkaroon ng bakery sa kanilang lugar. Noong nasa Canada pa siya, madalas siyang mag-bake tuwing day off upang maibsan ang kanyang pangungulila. Ngayon, naisip niyang maaari na niyang gawing kabuhayan ang kanyang hilig. Tinulungan siya ni Liza sa paghahanap ng maliit na pwesto malapit sa palengke. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat para makapagsimula. Ginamit ni Andrea ang bahagi ng kanyang ipon hindi para sa luho, kundi para sa isang negosyo na alam niyang pinaghirapan niya ng marangal. Habang inaayos nila ang magiging tindahan, napansin ni Liza ang kakaibang sigla sa mukha ng kaibigan. "Ang tagal kitang hindi nakikitang ngumiti ng ganito." Napatingin si Andrea sa bagong oven na kakadating lamang. "Noon kasi lahat ng pangarap ko umiikot lang kay Marco. Ngayon, natututo na akong mangarap para sa sarili ko." Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Liza ang ganong salita sa kanya. Hindi nagtagal ay nagbukas ang maliit na bakery. Hindi man grande ang unang araw, maraming kapitbahay ang dumating upang bumili ng tinapay at pastries. Ang ilan sa kanila ay hindi lamang bumibili dahil masarap ang produkto. Gusto rin nilang suportahan ang babaeng nakita nilang muling bumangon matapos ang napakahirap na pinagdaanan. Habang inaasikaso ni Andrea ang mga customers, may isang batang lalaking lumapit. "Ate, sabi ni Mama ikaw daw po ang may-ari nito?" Ngumiti siya. "Oo. Masarap daw po ang pandesal ninyo. Babalik daw po kami bukas." Napangiti si Andrea ng mas malawak. "Salamat, hihintayin ko kayo." Pagkatapos ng unang linggo ng operasyon, hindi man kalakihan ang kinita niya, sapat iyon para maramdaman niyang may direksyon na muli ang kanyang buhay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang perang pumapasok sa kanyang kamay ay para na sa sarili niyang pangarap at hindi para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa kanyang sakripisyo.
Isang gabi, habang nagsasara siya ng bakery, umupo siya sa harap ng tindahan at pinagmasdan ng paglubog ng araw. Tahimik na lumapit si Liza at iniabot sa kanya isang bote ng tubig. "Pagod?" sagot ni Andrea habang nangingiti. "Medyo, pero ibang pagod ito." "Anong ibig mong sabihin?" "Noong nasa Canada ako, pagod akong puno ng lungkot. Pakiramdam ko walang kasiguraduhan kahit gaano ako magsikap. Ngayon, pagod pa rin ako pero alam kong bawat oras ng trabaho ay para sa sarili kong kinabukasan." Tumango si Liza. "At wala ka nang kailangang patunayan sa mga taong nanakit sa'yo." Napatingin si Andrea sa kalangitan. "Tama ka. Matagal kong inisip na ang pinakamagandang ganti ay makita nilang magdusa. Pero ngayon, naiintindihan kong ang tunay na tagumpay ay ang makabangon ng hindi nawawala ang respeto ko sa sarili." Sa mga sandaling iyon, unti-unti nang naghihilom ang sugat sa kanyang puso. Hindi pa ganap na nawawala ang alaala ng pagtataksil, ngulit hindi na iyon ang sentro ng kanyang buhay. Ang bawat umaga ay may bagong dahilan para magsimula, at ang bawat gabi ay may kapayapaang hindi kailanman nabili ng pera na minsang ipinadala niya sa mga taong nagpabaya sa kanyang tiwala. Makalipas ang halos 3 buwan mula nang mabawi ni Andrea ang bahay at makapagsimula ng sarili niyang bakery, tuluyan nang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi man naging perpekto ang lahat, unti-unti niyang nararamdaman ang kapayapaang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Tuwing madaling araw ay siya mismo ang unang pumapasok sa bakery upang ihanda ang mga tinapay. Kapag nakikita niyang unti-unting dumarami ang mga suki, napapangiti siya. Hindi dahil sa malaking kita, kundi dahil sa bawat bumibili ay may kasamang paggalang na matagal niyang hindi naramdaman noong inuuna pa niya ang kaligayahan ng ibang tao kaysa sa sarili niya. Samantala, sa maliit na inuupahang apartment, lalong bumigat ang sitwasyon ni Marco at Corazon. Matapos silang iwan ni Denise, halos araw-araw nang tahimik ang kanilang bahay. Hindi na rin sapat ang kinikita ni Marco upang mabayaran ang upa, mga utang at pang-araw-araw na gastusin. Ang ilan sa mga credit card na ginamit niya noong nakaraan ay patuloy na naniningil. Maging ang sasakyang ipinagyayabang niya noon ay nabawi na rin dahil hindi na niya naituloy ang hulog. Isang gabi, nakaupo si Marco sa harap ng maliit na mesa habang nakatitig sa isang sobre ng mga bayarin. Hindi na niya alam kung saan kukuha ng pambayad. Huminga siya ng malalim at napatingin sa kanyang ina. "Ma, hanggang kailan tayo ganito?" Tahimik na umiling si Corazon. "Hindi ko na rin alam, anak." Matagal silang parehong hindi nagsalita. Sa unang pagkakataon, si Corazon na mismo ang bumasag ng katahimikan. "Marco, mali tayo." Napayuko ang lalaki. "Alam ko. Hindi sana tayo umabot dito kung hindi natin sinaktan si Andrea." Napapikpit si Marco. "Araw-araw kong iniisip iyon." Tahimik na tumulo ang luha ni Corazon. "Hindi ko akalaing darating ang araw na mawawala ang lahat sa atin." Kinabukasan, muling dumating ang isang sulat tungkol sa mga natitira pa nilang obligasyon. Nang makita iyon ni Marco, tila tuluyan nang nawala ang natitira niyang pag-asa. "Ma, kailangan ko na sigurong humingi ng tawad kay Andrea." Napatingin si Corazon sa anak. "Sa tingin mo, papatawarin pa tayo?" "Hindi ko alam, pero wala da akong ibang maisip." Makalipas ang 2 araw, nagtungo ang mag-ina sa bakery ni Andrea. Abala noon si Andrea sa paglalagay ng bagong lutong pandesal sa display nang mapansin niyang may 2 taong nakatayo sa labas ng salamin. Nang makita niya kung sino ang mga iyon, sandali siyang natigilan. Tahimik niyang inilapag ang tray bago lumabas. "Ano ang maitutulong ko sa inyo?" Hindi agad nakasalita si Marco, yumuko lamang ito. Si Corazon naman ang unang nagsalita. "Andrea, humihingi kami ng tawad." Tahimik lamang siyang nakatingin. "Alam kong wala kaming karapatang humarap sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa namin." Nagpatuloy si Corazon habang unti-unting naninginig ang boses. "Hindi ko akalaing darating ang araw na mawawala ang lahat sa atin. Kapatid, ako rin ba ang maaaring mapatawad?" Ang pananaginip ni Marco ay sobrang totoo.
Mula nang iiwan nila si Denise, hindi na siya makatulog ng maayos. Paggising niya, akala niya pa rin ay nakatitig na ang lidis sa kanya. May bagong naisip ang lalaki upang pagmulan ng kanyang pera. Kinabukasan, gumamit siya ng isa pang credit card na natitira sa kanya. Nagpa-deliver siya ng mahal na cellphone dahil naisip niyang ibenta ito para magkaroon ng pera. Kinuha niya ang cellphone sa delivery rider at bago ito makaalis, sinabihan niya itong maglagay ng 2 paddle para sa mga plano. Nang maalis na si delivery rider, agad nagpaniga si Marco. Hindi na siya makagalaw, napupulapla ang kanyang mukha. Nang nakita niya ang buong mukhang lidis sa kanyang salamin, hindi na siya makahinga. Pagbabalik ng delivery rider, nakahiga na si Marco sa lalo sa kalsada. Subukan ng delivery rider na sakyan siya ng motor pero hindi siya gumalaw. Hindi siya makatumulong kahit sino ang nagdaan. Hindi niya alam kung bakit nangyari iyon. Pero ang malaking puting bola na nagsasalita sa kanya ay puro darating na darating. Ang kanyang lalabing buhay ay naging isang mapait na alaala tungkol sa mga pakinabang na hindi napanalunan at ang buong buhay ay tumbas ng puting bola na hindi makatarungan. Makalipas ang 6 na buwan, hindi na halos makilala ang dating bahay ni Andrea. Ang mga sirang bahagi ay naayos na, ang hardin sa harap ay muling namulaklak, at ang dating tahimik na tahanan ay napuno ng bagong sigla. Tuwing umaga, bago siya magbukas ng bakery, nauupo muna siya sa veranda habang umiinom ng mainit na kape. Hindi na siya nagigising na may takot o galit sa dibdib. Ang bawat pagsikat ng araw ay paalala na may buhay pagkatapos ng pagtataksil basta't hindi ka susuko sa sarili mong sakit. Unti-unti ring lumago ang kanyang maliit na negosyo. Ang bakery na nagsimula lamang sa simpleng pangarap ay naging paboritong bilihan ng mga tao sa kanilang lugar. Hindi lang dahil masarap ang kanyang mga tinapay, kundi dahil marami ang nakakakita sa kanyang sipag at katapatan. Kapag may nagtatanong kung paano niya nagawang bumangon matapos ang napakalaking pagsubok, palagi lamang siyang ngumingiti at sinasabing nagsimula ang lahat noong pinili niyang huwag hahayaang kontrolin ng galit ang kanyang buhay. Dahil sa magandang takbo ng negosyo, nakapag-empleyado siya ng 2 pang tauhan mula sa kanilang barangay. Isa rito ang isang biyudang matagal nang walang trabaho at ang isa naman ay isang bagong graduate na nahihirapang makahanap ng mapapasukan. Masaya si Andrea sa tuwing nakikita niyang hindi lamang ang sarili niyang buhay ang unti-unting umaayos, kundi pati ang buhay ng ibang tao na nabibigyan niya ng pagkakataon. Minsan, habang inaayos niya ang mga bagong order sa bakery, dumating si Attorney Mendoza upang bumili ng tinapay. Mukhang hindi na kita kailangang bilang abogado, biro nito. Napangiti si Andrea. Sana nga po ay wala na akong dahilan para bumalik sa opisina ninyo. Masaya akong makita kang ganito. Noong una kitang nakita, halos hindi mo kayang magsalita sa sobrang sakit. Ngayon ikaw na mismo ang nagbibigay ng pag-asa sa ibang tao. Tahimik na ngumiti si Andrea. Marami rin po akong natutunan. Kung hindi dahil sa tamang payo ninyo, baka nadala ako ng emosyon at mas lalo lamang lumala ang lahat. Tumanggo ang abogado. Ang pinakamahalagang ginawa mo ay ang pagpili sa tamang paraan. Hindi lahat ng nasasaktan ay nakakagawa niyan. Pag-alis ng abogado, napatingin si Andrea sa paligid ng bakery. Ang simpleng tindahang iyon ang naging simbolo ng bago niyang buhay. Hindi na siya umaasa sa ibang tao para maging masaya. Hindi na rin niya hinahanap ang mga taong piniling sirain ang tiwala niya. Samantala, sa kabilang bayan, patuloy namang namumuhay sina Marco at Corazon ng payak. Nananatili silang mag-ina sa maliit na inuupahang apartment. Natuto si Marco na magdoble kayod upang mabayaran ang mga natitira niyang obligasyon. Hindi na siya ang dating lalaking mayabang at puno ng dahilan. Tahimik na lamang siyang nagtatrabaho at umuuwi. Si Corazon naman ay madalas nang manatili sa bahay, nag-iisip sa mga desisyon ginawa niya noon. May mga pagkakataon na papadaan sila sa bakery ni Andrea, ngulit hindi na sila pumapasok. Mula sa labas, nakikita nilang maraming bumibili at masayang nakikipag-usap si Andrea sa kanyang mga customer.
Sa bawat pagkakataong iyon, mas lalo nilang nauunawaan na hindi ang pagkawala ng bahay ang pinakamalaking kabayaran sa kanilang ginawa. Ang pinakamabigat na kapalit ay ang pagkawala ng isang taong buong pusong nagmahal at nagsakripisyo para sa kanila. Isang hapon, habang nagsasara ng bakery si Andrea, lumapit sa kanya si Liza. "Naalala mo pa ba ang araw na dumating ka sa apartment ko na iiyak?" Napangiti si Andrea. "Parang kahapon lang." Kung may makakausap kang Andrea noong araw na iyon, ano ang sasabihin mo sa kanya? Napatingin siya sa papalubog na araw bago dahan-dahan sumagot. "Sasabihin kong huwag siyang matakot magsimula ulit. Hindi dahil nawala ang mga taong akala niya ay pamilya, ibig sabihin wala nang magandang mangyayari sa buhay niya. Minsan, kailangan lang munang masira ang maling pundasyon bago maitayo ang mas matibay na kinabukasan." Tahimik na tumanggo si Liza. "Deserve mo ang lahat ng meron ka ngayon." "Hindi dahil maswerte ako," sagot ni Andrea. "Kundi dahil natutunan kong piliin ang sarili ko pagkatapos kong unahin ang ibang tao ng napakahabang panahon." Habang unti-unting dumidilim ang kalangitan, isinara ni Andrea ang light sa bakery at lumakad pa uwi sa bahay na muli niyang nabawi. Habang binubuksan niya ang cake, napangiti siya sa simpleng tanawin ng harding siyang mismo ang muling nag-alaga. Wala nang bakas ng sigawan, panunuloko at pagtataksil na minsang bumalot sa tahanang iyon. Ang natitira na lamang ay kapayapaan at bagong pag-asa. Sa kabilang panig ng bayan, patuloy namang hinaharap ni Marco at Corazon ang bunga ng kanilang mga naging desisyon. Natutunan nilang ang kasakiman ay kailanman hindi nagdadala ng tunay na tagumpay. Ang pagtataksil ay maaring magbigay ng pansamantalang saya, ngunit sa huli ay katotohanan pa rin ang mananahig. Hindi sila sinira ni Andrea. Ang sarili nilang mga pagpipilian ang unti-unting sumira sa kanilang lahat ng meron sila. At doon nagtatapos ang kabanata ng kanilang magkaibang buhay. Si Andrea ay natutong mahalin at respetuhin ang sarili pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasakripisyo. Sina Marco at Corazon naman ay naiwan na may mahirap ngunit mahalagang aral na habang buhay nilang dadalhin. Dahil sa huli, ang taong tapat, masipag at marunong lumaban sa tamang paraan ay maaaring masaktan, ngunit hindi kailanman mananatiling talunan. Darating at darating ang araw na ang katotohanan ang magbabalik ng kanyang dangal at ang hustisya ang magbibigay sa kanya ng panibagong simula.